Ito po, ang sinasabi natin, ilang araw na, hindi tayo nagkamali at ginagawa na. Binabatikos na po ng kampo ng mga Duterte ang proseso ng impeachment sa Kongreso laban kay Pangulong Marcos. Ngayon ay pinapalabas nila na hindi daw tinanggap ang kanilang reklamo na impeachment laban sa Pangulo. At mas inuna daw yung iba na ang tingin nila daw ay mahina. Ayan. Alam mo, ang totoo lang, kayo ang mahina. Naunahan kayo ni Atty. De Jesus at naunahan kayo ng Makabayan Black. Pare-pares lang naman ang reklamo nyo eh. Nauna kasi yung inyong mga pagbatikos, mga kung ano-ano, at hindi nyo nagawa yung trabaho nyo na gusto nyo ma-impeach ang Pangulo. Tapos ngayon, Senado o Kongreso ang inyong sisihin, ito ay malinaw na panlilinlang pagdadivert ng iso. Ayaw nilang aminin ang kailang kabagalan at kahinaan. Ang sinisisi nila, Kongreso na naman. Eto, pakinggan po ni Chito ang balitang ito. Partido Demokratiko Pilipino o PDP na si Atty. Ferdinand Topacio, bukod sa manipis partikular ang unang impeachment complaint na inihain ni Atty. Andre De Jesus, may duda sila sa pinanggagalingan ng reklamo o kay De Jesus dahil naging kliyente nito ang First Lady na si Lisa Araneta Marcos. Samantala, duda rin ang PDP sa intensyon ng Makabayan Bloc sa inihain nilang impeachment complaint. Paliwanag ni Topacio, maaaring leverage o bargaining lamang ito dahil may kaso si dating ACT Teachers Party List Representative Franz Castro kaugnay ng pag-abuso sa mga kabataan. Ginagawaan niya ito ng Makabayan Bloc para sa kanilang pakinabang. Dagdag pa nito, pagkatapos makapaghain ng impeachment ng Makabayan Bloc, agad silang nagkaroon ng pagpupulong ng House leadership kasama si Speaker Faustino Boji D. Kaya naman naniniwala ang PDP na hindi uusad ang reklamo. Sabi pa ni Topacio, dudulog sila sa Korte Suprema para maghain ng petisyon kaugnay ng hindi naman pagtanggap ng Office of the Secretary General ng Kamara sa kanilang impeachment complaint. Aga ayon pa nga dito sa grupo ng PDP ang kanilang grupo ni Topacio na ang kanilang gustong pagdulog diyan sa Korte Suprema ay gusto nilang magkaroon ng doktrina ang Korte kung mayroon bang naging paglabag itong itong Office of the Secretary General sa hindi nila pagtanggap dito sa inihaing impeachment dahil ang sinasabi dito ni Topacio ay ministerial o bahagi ng kanilang tungkulin yung pagtanggap ng anumang impeachment na ihahain sa kanila. Samantala, ayan o, kita nyo yung mga balitang ganyan. Di ba? Panggugulo at ginugulo nila ang proseso. Bakit hindi nila ginawa? Excuse me po. Bakit hindi nila ginawa yung ginawa ng Makabayan Black? Nagpunta ng araw ng Friday, wala doon Secretary General, hindi na-receive yung kailang complaint. Sunod na linggo, Monday morning, nagpunta ron, nandun na si Secretary Garapil, ipinay nila, tinanggap. Itong kampo ng mga Duterte, nila Topacio at kung sino-sino, Mike Defensor, nagpunta ron, wala yung Secretary General. Walang tumanggap. Wala rin nag-endorso. Tapos sunod na linggo, hindi na bumalik. At ngayon, nag-iingay na ito na, masyadong negative na. Pinapalabas, ayaw tanggapin yung kanila. Ay late na nga kayo. Ang linaw-linaw naman sa batas at rules ng Kongreso at batas, saligang batas. Isa lang ang tatalakayin. Kung magkakasabay kayo nag-file, at ang sabi ng speaker, sige, pag-isahin na lang nyo yan. Ay, di, pag-iisahin. Eh, hindi kayo nakaisa eh. Kasi nakita ng Kongreso, nag-file kayo, walang tumanggap, tapos wala naman nag-endorso. Ngayon, pupunta kayo ng Supreme Court, abay, karapatan nyo yan. Pero, maingay na kayo na pinapalabas, hindi tanggapin ng Kongreso yung inyong reklamo. Pangalawa, minamahina nyo yung nag-file ng kaso katulad ni Atty. De Jesus, dati raw ay abogado ni First Lady. Eh di ba, Topacio, abogado ka rin? Alam mo naman ang abogado. Kung sino kliyente, nandun ang loyalty. Pagkatapos ng trabaho, tapos na yun. Hindi habang panahon ang loyalty nandun sa dating kliyente. Hindi yun. Di ba, weekly, monthly, meron kayong kanya-kanya kayong kliyente?
Hindi pwedeng naging kliyente mo nakaraang taon para bang ang loyalty ng abogado habang buhay na doon sa unang kliyente. Hindi ganun. Ang abogado, laging ang loyalty niyan at tiwala ay sa kanyang kliyente kahit sino ito. Pero pagkatapos ng kaso, pagkatapos ng kanilang relasyon, naghiwalay man sila ng maayos o hindi, tapos na yung loyalty. Tapos na yung relasyon. Ganun po yun eh. Talaga namang ang daming panlililang lang itong mamang ito. Di ba? Simple lang eh. Pag ikaw ay abogado, kliyente mo si Juan, habang may kaso yan, magkaibigan kayo at nag-uugnayan kayo. Pagkatapos ng kaso, kung ano man ang dahilan, dismissal or acquittal, pagkatapos nun, tapos na yun. Sunod na araw, sunod na linggo, may bago kang kliyente. Nandun na yun, nandun ulit yung iyong loyalty doon sa bago mong kliyente. Hindi na doon sa dating kliyente kasi trabaho lang yung ginawa mo. Nagkangamanan ng gulka eh. Importante yung relasyon ng kliyente at ng abogado during trial o during na kayo ay may kaso na hinahawakan. Pagkatapos nun, ano man ang dahilan, tapos na yun. Eh ito, sinisilip si Jesus daw ay dating abogado ni First Lady Araneta Marcos, kaya kanyang pagduda, palabas lang itong impeachment. Eh, hindi kalokohan yan. Panlilin lang yun. Ganun kayong kababaw. Ngayon, paniwalang-paniwala yung mga saradong isip ng mga DDS. Kasi akala nila ganun. Mali po yun. Pag naniwala kayo sa ganyang klase mga katwiran, lalo lang kayong malilinlang. Yung proseso ng batas at rules ng Kongreso, yun ang paniwalaan ninyo. Kung naging mabilis kayong mag-file, kung kayo naging number 1 na nag-file at hindi tinanggap yung inyong ipinay na kaso, doon kayo magreklamo. Kaso number 3 kayo eh. Tapos, nung wala yung Secretary General, bumanat na agad kayo. Didimandan nyo. Hindi daw inaayos yung trabaho. Puro kayo ganun eh. Ba't hindi kayo bumalik ng sunod na araw? Nandoon na. Di ba? Katulad ng ginawa ng Makabayan. Nagpunta nung araw na yan, wala. O, sunod na araw, nung may opisina, bumalik, nandoon na. Tinanggap na. Ganun ang proseso. Gusto nyo man yun, siga-siga kayo eh. Gusto nyo kung anong gusto nyo, yan ang mangyayari. Ba, hindi pwede yun. Parang kapitbahay yan. Nahingi ka ng tulong sa kapitbahay, gusto mo ito yung ibigay sa'yo, no, ayaw mo na. Anong klase yun? Pag lumalapit ka, may kailangan ka, kayo ang magpakumbaba. Pag lumapit ka at may kailangan ka, kayo ang susunod sa rules at batas. Hindi yung kayo ang may kailangan, kayo pa yung matapang. Kayo yung may kailangan, kayo pa yung galit. Kayo yung may kailangan, kayo yung late, kayo yung natulog sa pansitan, tapos ngayon, pagka nawala yung kaso nyo, kayo nagreklamo. Lulukuhin nyo inyong mga supporters. Napapalabasin nyo, kayo inaapi. Kayo ay dinabaliwala. Tapos sasabihin pa nyo, pinagtatakpan ng Kongreso. Ay kalokohan yan. Kabubuhan yan. Real talk lang po. Personal kong opinion ito at analysis, interpretation sa nangyayari. Base sa inyong ginagawa, sa inyong sinasabi, at inyong mga galaw. Dahil trabaho kong ipaliwanag yon sa lahat ng aking mga followers, subscribers at viewers sa buong mundo. Dito sa aking mga channel. Mike Abe Opinions, yung isang channel, at ito yun, MA Pinoy TV. Kasi nga ho, again, for information, for education, ang aking topic. Walang personalan, opinion lang.